Duha sa untog, duha sa lubi. I-maintain na gyud na kwanton nga naulian gyud pero ang tested gyud ang AXL Makabuhay. Dako gyud kay akong pasalamat sa AXL Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon. Ako biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko mati to tagom. Kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati to tagom. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bila-bila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Alang sa wala pa mahibalo, barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Noy, ayaw na kamo pagpaulahi. Ang New Family Drug na hibaw-an sa tanan, labi na sa katawhang Surigao-non, sa isla sa Siargao, isla sa Dinagat ug labi na dinhi sa atong probinsya, ilabi na sa probinsya sa Southern Leyte, kay bisan asa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa barato nga medisina, diha gihapon pauli sa New Family Drug nga ang main branch na himutang sa San Nicolas Street, Surigao City. Ang ilang branch 1 na himutang sa Diaz Street at bang sa Public Market ug ang bagong abling branch sa Rizal Street at bang sa Caraga Regional Hospital. Ang ilang mga medisina puro bag-o, busa ayaw kalimti, basta mga medisina nga bag-o diha na sa New Family Drug. Said it again, I had to closer. Branch 3, Borromeo Street near Hotel Tavern. Branch 4, National Highway, Badass, Placer, Surigao del Norte. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Goodbye to me, Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, bright bar blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa kadumala o magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Takna sa Radyo Ronda og tibok kapupudan alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kining mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisidya iyang kagalingon o walay labot kining maong istasyon. Krosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug ninupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. King De La Rosa on board. Mga idol, kumusta og maayong gabi kaninyong tanan pastilan na unsa man ni atong plastada makigalaan. Tu ano mo saka naman sa taas tayong paklarohon tani mga kaigsuunan kung asa ni ang iyahang bag-ong sumada. Kalitan man kina may batasan nga babay. Kulang sa balasa. Pati computer ni simpatiya naman. Mga idol, kumusta og mayong gabi? Welcome sa ring hugna sa itong pagpanag-uban sa Tulumanong Krusada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw. Mayon man ang pagpasalamat sa gitasan sa laing adlaw nga kita maanindot nga nagkauban. Adlaw Domingo, mga kagalaan, pizza 15 na sa bulan sa Disyembre tuig 2024. 12 diya sa lang kagalaan, matigayo na ang Kapaskuhan. Sa pangalan sa Station Manager June Clerigo,
akong partner sa Pikas Lawak. Sir Rusty Rahog na kagalaan og si Ma'am Jacqueline Hakusalim. Transmitter side may kagalaan si Tokayo Bong Abad. Hindi ka po igala sa kahanginan. King De La Rosa, makiguban ka ninyo hantod kita alas 7:45 ang takna sa kagabion. Mayong gabi, gikan kang Brian Lee Curo. Radyaw na duyong Sir King, PhilHealth Zero Budget, DepEd, bawasan, DND, bawasan hamok, ang tagbawasan ng budget, jadto tagbutang sa akap, tupad at AX. Updated si Sir Lorito Giritan. Mayong gabi, idea ka nimo. Good evening, Sir King, gikan kang Kill Jasro. Mani Yuson, may gabi diha kanimo sir. Lakip na ngadto ka Ma'am Nerisahista. May gabi diha nimo Sir King kanon naming naminaw nimo sa Barangay Trinidad. Ma'am Nerisa, salamat og maayong gabi. Alang sa mga headlines o pipila ka isbitanan, karong muna. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nahimong nawong sa iligal nga kalihukan sa druga o krimen sa nasod, pagbutyag ni Congressman Romeo Acop sa Quadcom. Sa laing bahin, Senator Bongo nagbutyag nga kontra kabos ang paglangkat sa 74 bilyon ka pesos nga pundo alang sa PhilHealth. Samtang VP Sara gikagubtan sa BGMP o Bureau of Jail Management and Penology sa dihang bisita sa syudad sa Valenzuela. Sa Pikas Bahin, Department of Agriculture o Bureau of Plant and Industry niangkon nga negosyante ang nakabenepisyo sa pagpakunhod sa taripa. Smugglers nakaiskapo, nagkamuritsing ang publiko. Ato sublion may kagalaan, Department of Agriculture o Bureau of Plant and Industry niangkon nga negosyante ang nakabenepisyo sa pagkunhod sa taripa. Smugglers nakaiskapo, nagkamuritsing ang publiko. Sa katapusan, Muslim Alliance for VP Sara nahimugso aron suportahan ang Vice Presidente hangtod sa utlanan batok impeachment. Nagkadaghan na may kagalaan. Gikan sa KOGC, INC, Evangelical Churches, mga kagalaan, og Katoliko, og ubang obispo sa Katoliko, karon mga kahugpungan na sa Muslim Alliance for VP para kung VP Sara na himugso aron suportahan ang Vice Presidente hangtod sa utlanan batok impeachment. Mauyan nga duyon Sir King gikan kang Emita Dumagtoy. Sa ato makigalaan diya mismo sa Maharlika Nation, pinaagi ni Mami Lucy, Daddy og ni Yonday og tanang miyembro makigalaan sa
Bukas Grande Farmers Association Incorporated. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. Dili kita ay 24 minutos na milabay sa alas 6 ang takna sa kagabion. By the way, happy birthday ngadto kang parang Ed Mapayo. Og sa tanang nagsaulog sa ilang birthday og anibersaryo. May pagsaulog ninyong tanan. Daghang salamat kay gapon sa birthday celebration usab ni paring Toto Razo. Gikan kang Madam Irene Razo. La Manila family nga gipangunahan may kagalaan ni paring Rene Mads Inday og Sir Ryan Lamanilaw. Gitudlo may kagalaan si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte nga nahimong sentro sa kriminal matudpang kalambigitan kung hisgutan ng illegal na droga o ang krimen. Kani ang gibutyag ni kagalaan ni Vice Chairperson kung Chairperson of House Quad Committee kung Quadcom. Isip hinapos may kagalaan sa pagtakop karong tuiga sa ilang gipahigayon nga investigasyon. Matudpan ni Representative Romeo Acob may kagalaan kung Acob subay kini matudpa sa mga testimonya nga ilang nakuha may kagalaan atol sa ikadusi nga higayon nga gilusad ang marathon hearing sa Quadcom. Uban sa pagtuno may kagalaan nagikan matudpa sa pagsugod sa investigasyon ila matudpang nasuta na dunay Grand Criminal Enterprise. Yawa bag-ong naong sa kanabang gitawag nato nga kalihukan kung sindikato ang hisgutan may kagalaan. Kung asa na sentro matudpa og nahimong nawong ang presidente mga kaigsunan. Ambot og sikinsa kay mutuo nila mga gala. Ambot og ang ilahabang nahimong pronouncement may kigalaan dunabay dako nga porsyento ang nituo mga kigalaan. Matudpa ni Acob may kigalaan usab matudpa ka sakit pamanundungon nga ang tanan nabudol. Nanundog pa. Kami ang nabudol ni President Bongbong Marcos. Ang terminong nabudol gikan na sa presidente makigalaan og inyo lang gikopya. Tigali ikaw o si kinsa ka ang nabudol, dili kay tanan, dili kay ino nimo lahat ay nabudol, tanan matud pa nailad. Gilumos matud pa ang atong nasod may kagalaan sa droga. Og sila lamang ang nikita og salapi may kagalaan, subay matud pa sa mga nakuha nilang testimonya uban sa pagpaklaro ni Acob may kagalaan nga asa na karon si Colonel Asierto. Nagtago-tago matud pa gumikan kay ipapatay sa kanhi presidente. Ang nasgutan nga si kanhi Police Colonel Eduardo Asierto nabi akusar matud pa sa presidente og ang nagprotekta kang Michael Yang.
Samtang gitubag ni kagalaan ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panido ang naisgutang pronouncement uban sa pagpahimakak mga kagalaan nga ang tanan matud pa heresy lamang. Uban sa pagtino ni Attorney Panilo nga kasagaran gipang tuis, kasagaran matud pa mikigalaan gipamugos ang testimonya og subay lamang sa hearsay mikigalaan nga di matud pa mubarog sa korte. Taas kayo ang pagsaysay mikigalaan, pagsaysay mga kaigsunan ni Congressman Akop, pero ang tubag duha lang ka sentence ang pabor ngadto sa presidente mga kaigalaan pinaagi ni Attorney Sal Panilo. Anyway, mao na siya ang dagway usab, mao kana siya ang nawong usab sa mga pamantalaan sa pagkakaroon, nag-unang pamantalaan sa atong nasod mga kaigalaan. Dinita sa hamubo may kagalaan nga gikabutyag ni VP Sara. Doon na mag-uwi tabo may kagalaan nga pagduaw. Wala mag-uwi pulong. Akong tangi ipadungog ka ninyo nga gikagubtan siya dito sa BGMP sa Valenzuela. Ang atong Vice Presidente mga kaigalaan, no? Pero mas nindot nga atong madungog mga kaigsuunan ang iyang hamubo nga nahimong tubag mga kaigalaan sa dihang gikuhaan siya og reaksyon kalabot nining impeachment, no? Kanina atong ipadungog kaninyo mga kaigalaan para inyuhang madungog ang iyang nahimong reaksyon sa tuang Vice Presidente mga kaigsuunan. Nay panahom kaniya dunay interview kung asa iyang gitubag mga kaigsuunan nga mas maalindot ang impeachment para mahanay ug masabtan sa katawhan bayan ang mga sasabihin si VP dito sa video na to. Pero bago lahat ng yan mga bayan, si Page Update, monitingog ni Page Update mga kaigsuunan ni Kalit og Sulod. To the Office of the Vice President and ibang mga supporters, no, para sa akin kasi kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano yung mga accusations sa akin, dahil meron kasing rules ang impeachment, no? So pwedeng sundan yun, and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. It is ano ba? It is parang convenience yung pagkita. I'm trying to think of the word. Parang not really irritant, but an inconvenience. It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees. But otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos. Ayun. Sa laktod ni pagkasulti ni Kigulaan, buti pasabot sa atong Vice Presidente nga kung basihan ng impeachment, so doon ay proceedings kasundon. Kung doon ay sundon nga proceedings may Kigulaan, mahanay ang pagtubag.
Kana kung dili idiretso mga kagalaan, well anyway, bisa pag idiretso nila padulong na og Senado mga kagalaan. Ang importante nga ang atong Vice Presidente nagtamod isip abogado nga sundon ang proseso sa laktod nga pagkasulti. O dito makita may kagalaan kung unsabay unod sa ilahang impeachment may kagalaan sa ilang reklamo. Ang impeachment case nga ilahang giduso unsa gyud tinuod ni ini nga basihan kung himpit bagid siya nga mapalagpot mga kagalaan. Ang iyalang inconvenience dugay niya nalitok mga kagalaan gumikan kay sikin sa may dili mapiktuhan. Dili lang ang mga opisyal sa nasod, kundi dili kitang tanan mga kaigsunan. Ang kadlaon karon, pinagud in taon ka dosina nga pamilya ang nagpaabot mga kagalaan sa tabang. Ang mga nangaigo ni adtong katalagman mga kaigsunan, sigurado ang uban wa pa to kabangon. Ang panaliton ni kagalaan, porting tag-asa pero gitakupan lang may kagalaan niining pipila ka mga isyu mga kagalaan nga nahimong politikanon ang tanan og nakalimot na kung unsay angayang buhaton hilabi na kanato mga kaigsuunan nga mga Pilipino nga nagpaabot sa tinuod nga patawag natong pagserbisyo sa mga opisyal nga ato ang gipili sa laktod nga pagkasulti. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan. Hatod ka nato sa musunod. Pinaagi ni Senator Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Tulusog ka nato ni kagalaan. Ang tulumanong krusada reloaded. Pinaagi ni Provincial Board Member Jeff Larong, kanhi Provincial Board Member og City Councilor Sim Castrinse. Ang tulumanong krusada reloaded ni kagalaan. Tulusog ka nato ni City Councilor Basti Nagas og City Councilor Joy Yuipko. Maingon man sa MIG Trucking og MIG Lending, Kusina di Amor og Leson Carinderia nga namahimutang may kagalaan sa dalang Gonzales og dalang Narciso ni ato ang siyudad. Atod usab ka nato ni kagalaan. Pinaagi sa EH Live Center ni Chief Edel Roderos. Mga produkto nga mabahimong mapalit og ipasunod og ipaagi magkigalaan ang inyong suporta sa pagpalit og mga produkto. Inay ipasunod sa GCash nga dunay 0912-8939493 nga numero. May man sa DLC Products pinaagi ni General Manager kung GM Chris Marzo. Good evening, Sir King is watching Randy Artiaga Santisas. Ulang artis gutan may kagalaan. May kinabigitan ni ining
Subling pagsaway ni Senator Bongo mga kaiganaan sa paglangkat sa 74 bilyones ni subsidy sa PhilHealth mga kaiganaan ato na paminawon ang iyahang Paskuhanong mensahe mga kaigsuunan. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. Para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo! Human ang nag-viral may kagalaan nga mga nagkalain-laing post sa FB susama na lamang sa pagkakaroon sa ikabutyag sa usa ka sumusunod nato nga listener nga tuwa sa akap tupad og AX may kagalaan inay nga sa PhilHealth ibutang ang pundo sa atong gobyerno kadaghan man ang nanginahanglan nga mga kabus nga pasyente. Subling gisaway mga kagalaan ni Senator Bongo og iyahang ipadayag nga kasagmuyo sa Bicameral Conference Committee na desisyon may kagalaan nga gihikling ang 74 bilyones nga mamahimong pundo sunod tuig alang sa PhilHealth mga kagalaan. Sakit siya pamanandungon pero mauna na siya mauna na nahitabo mga kagalaan sa pagkakaroon. Dili kalimod mga kagalaan nga ang nahimong aksyon sa pagkakaroon nga ang PhilHealth may kagalaan human gikuhaan og 60 bilyones mga kaigsuunan makapangutana ta kung nanluod ba ang kasamtangang administrasyon kay napugnan man ang 29 bilyones nga unta ila magamit napugnan kini pinaagi sa Korte Suprema. Napugnan may kagalaan gumikan kay ni-intervene ang pipila ka mga health advocate mga kaigsuunan nagi-question nga nung hilabtan ang maong pondo. Wala baka sila masagmuyo may kagalaan hinungdan nga ilahang zero budget ang PhilHealth mga kaigsuunan. Kaya ang mamahimo manggod ni ining mapiktuhan ang tanan ng mga pasyente. Hilabi na katong naakaron sa mga tagsa-tagsa ka ospital mga kagalaan. Labi na ang naakaron gilaid sa ilang kahimtang kung unsaon paggawas na kulang man ang ilang ikabayad. Bisan tinuod og dunay kakuwangon ang mamahimong mahatag nga tabang ayuda sa PhilHealth may kagalaan. Pero dako na kining tabang, dako na kining abag alang sa mga nanginahanglan. Naging uban nga bisag dako na kaayo ang ilang salapi o doon na nay dakong pundo may kagalaan. Mangita pa maganig paagi nga makakuha og insurance susama ni ining PhilHealth og uban pa para lang yun makabhangan pa ang ilang mga balay ron sa
sa ospital, unsao na lang itong nanginahanglan gyud per se. Nanginahanglan gyud og tinuod mga kaigsuunan nga tabang. Kanya yano lang maaprubahan ang akap na apay nagkalain-laing may kaigsuunan nga ayuda AX ug uban pa. Nga ang labing nanginahanglan kadto yung mga masakiton. Mao gyud klarong istorya mga kagalan. Mo na atong gikahibudgan. Kung unsa og asa paingon atong nasod kung pasagdan taning ingani nga sistema mga kagalan. Good evening, Sir King. Gikan kang Ryan Salve Marapok. 15 minutos na musangko ang alas 7 sa kagabiyon. Doon na pa'y laing hisgutanan nga atong ipasulod kaninyo mga kagalaan. Atong nasuta nga puro ra istorya kini si Congressman Erwin Tulfo. Nanguna ra ba ni siya ron sa survey nga dili katuohan may kagalaan. Duton ang BPI, iduot ang Department of Agriculture, BPI may kagalaan kanibang Bureau of Plant and Industry. Pero gihilo man nila katug yung mga smuggler nga maoy nakabenepisyo pagtarong mga kaigsuunan. Mo ni sunod nako pagpaduog kaninyo mga kagalaan. Gumikan kay gipakunhod na manggod ang taripa. Unya ang presyo sa world market may kagalaan kung bugas ang hisgutan, sus pastilan mga kaigsuunan. Unta ang makabenepisyo kitang kabos. Ispokon mo na ang hantod sa pagkakaroon mo na magwali pag-us-us na ito nakita may kagalaan sa presyo sa bugas. Nagyaan ko nila ang nakabenepisyo ang negosyante. Kanya ang rice retailer ba may iduot may kagalaan. Magpasapasa sila. Ang ending nini, ang kabos good ang magkamuritsing may kagalaan. Ato paminaon ang diskusyon may kagalaan ni Congressman Tulfo mga kaigsuunan o kining Department of Agriculture mga kagalaan. Aren't you considering that na hoarding, sir? Isn't it hoarding already? Kasi, for example, nag-import siya ng 100,000 metric tons. Ang kanyang utilization lang is 20,000. Sana punta yung 80,000. That's a very poor excuse, Mr. BPI. By saying na wala pong kailangan unforeseen. Unforeseen what? Talagang gano'n mo pag nag-business ka ng mga unforeseen things na kailangan mong tugunan o kailangan mong it's part of your business. Don't you see that as hoarding? Yung holding back yung 80,000 example lang? You comment on that? Mr. Chairman. Yeah, please. Thank you po. Sir, actually po, yung pong paggamit po nila, pag-utilize, kasi nga po may duration po yung SPS IC natin. So, with regards to hoarding, I cannot comment po kung yun po ay I can consider it hoarding. Pero pinapag-explain po nga namin sila about their utilization. Actually, sir, ang amin po kasing concern is on the sanitary and phytosanitary condition of the shipments. Kung may pests and disease. So, yung pong kanilang utilization, actually, sir, ay tumaas na nga rin po yan. Before po, ay nasa 50% lang po. And, sir, with regards po dun sa quantity na ini-apply po nila, hindi po kasi tayo pwedeng mag-limit ng applications nila because of the RTL din po. Open po siya for application. Apa. Ho yun, naintindihan ko yung sinasabi niyo. Pinupunto ko lamang po, the mere fact na hindi ka agad nila inilalabas yung kanilang in-import na napakarami,
ay sinasabi ko is part of hoarding. Sir, we have a problem with rice ngayon. The more you hide, kukonti ang ika nga dun sa economics po natin. Pag marami kang stock, mura dapat. Kaya nagmamahal dahil kukonti eh. Okay, they're holding it back. Alam mo, tanongin kita, Mr. BPI, sino po ang nakikinabang sa tariff reduction? Dahil sabi nyo kanina, tumaas po ang importation, correct? Sino ay nakikinabang sa tariff reduction na binawasan? Is it the importer or is it the consumer ang mas nakikinabang? Kasi wala po paggalaw ng presyo. Let me ask you that. Sino ang nakikinabang sa tariff reduction? Mao na magidulan, gipangutana siya kung gisay nakabenepisyo. Kaya gipausa na gud og 20% ang tariff mga kagalaan. Pero mao lagi ni ang diferensya mga kaigsuunan kay wa gid tay mabuhat kung puro drama og malutsan sa mga negosyante ang DA. Tawa lang naminaw. Sir, what? I'm asking you, kayo na nagbibigay ng permit, di ba, import? So, sino ang mas nakikinabang, binabaan ng Pangulo yung taripa, mas 20% na ngayon, 15 na lamang po, pero ang presyo hindi gumagalaw, mataas pa rin. Sino ang nakikinabang? Yung importer o yung consumer? Sir, kung ganun po nga yung premise, malamang po yung po mga nag-i-import po ang nag-benefit, sir. O sino yung unsa na may buhaton may kigalaan kung ing-ana nga ang importer ang nakabenepisyo ang tao dili may kigalaan. So asa man ang gobyerno? Ang ato magud niini, nasugdan naman to nila pag-imbestigar ang smuggler. Mao to nilang gitutukan mga kigalaan. Culture. Asis Perez, ano po ang ginagawa ho ng Department of Agriculture? Alam niyo nga pala, meron po ang mga naka-ipsot na nakigalaan gatong BPI. Bigas, ano po ang ginagawa ninyo? Ano ho, nakita ninyo hindi gumagalaw ang presyo? May ginagawa na po ba ang DA? Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, Honorable Chair, ang nangyayari po, hindi naman po, wala pa po dito yung bigas. Kasi ang hindi po nai-utilize yung permit to import. Ibig sabihin po ni Director Glenn kanina, yung 61% utilization, yun lang po yung dumating na actual ng bigas. Pero yung pong 39% doon, hindi pa po dumadating yung bigas doon. Mr. Chair, ang tanong lang ho natin, bakit ka magbibigay ng excess? Di po ba? Parang naniniguro ka na, bigyan mo ako ng 100,000 kasi paparating mo lang 20. Anong reason? You tell me what is the reason. Why will you do that? Yung pong pag-i-issue ng muna lisod may kagalaan. Okay, doon ay proseso susama sa inadungog di pa lang dugay. Kadtong sa BPI nga dili sila makapugong kung dunay ga pangayo o ga request kay online raman. Imposible masad. Di mo mapungan. Sa ito pag sobra na kayo, dawat ke dawat lang ka. Di man na mautingali. Mayong gabi, Sir King. Always listening diri sa Bill Pilar, Kagjanaw, Dinagat Island. Shout out sa ako asawa Rachel Ayunan sa Lamputan, sa akong mga anak Kevin, Kera ug Kate sa Lamputan, ug akong bisita Kyle sa Lamputan. Gikan kang Mang Giluloy. Salamat ng gabi, sir. Maayong pagpaminaw ngadto kang Prince GM Rivera gikan ni Randy Santisas. Salamat, Sir King. Way Sapayan. Gikan kang 3578, Sir King. Good evening, si Dato Sidlak sa Maharlika Nation ni usa ko nga nagsubaybay. Daghang salamat kang Dato Sidlak, no? Mas maayos itong magkuhan mo, mag-text para mag-rate usay. Di na nato hinumduman ang tanan nga ngalan. Ang tuluman ng krusada reloaded ni Kiglan hatod ka nato
ni Provincial Board Member Jeff Larong o Provincial Board Member o kanhi City Councilor Sim Castrinse. Tulusog ko na ito may kagalaan ni City Councilor Joy Ipko o City Councilor Basti Nagas. Maingon man sa Kusina di Amor o Leison Carinderia na nabinutang sa Dalang Narciso o Gonzales ni ato ang Dakbayan. Tulusog ko na ito mga kagalaan. Sa MIG Tracking o MIG Linding. Dan salamat og pagpaminaw kang Dong Berdon, Jab Koy, Melissa Itchen Mirin. Sa inyong mga likes ug hearts, Edmar Tarong Ubi Nieta, Lorito Giritan, Marilyn Lorenciana Makarayan Rangas, Rich Jauds, may gabi diha sa Richard o Philbin Yunis. Love sign, pinagi ni Mang Ginuloy, Ryan Salvi Marapok o Emelita Dumagtoy. Dahan salamat. Ato ipadayon ni kiglaan sa pagpaminaw ang tubag o hisgutanan kalabot ni ining tubag sa DA o ang hisgutanan kalabot ni ining bugas. Ambot na lang ning bugas unsaon na nato ni. BPI ng permit ng SPSIC, hindi po siya pwedeng tumanggi pag nag-apply kasi po online po yun. At bawat isa po ay pwedeng mag-apply. Kaya nga po ang nangyayari, pagka po hindi sila nakapagpadating ng bigas, tinatanong po sila anong rason. At nakikita po namin na may problema yon dahil banggit nga po ninyo, pagka kukunti po yung dumating na bigas, mamahal po yung presyo. Kaya hato pa mag-agad-agad na sa makigalaan kung usaon sila pagdula sa mga negosyante o sila mabuhat. Hindi na ito mabasol ang katawhan kung itandi sa malabay nga administrasyon. Political will yun ni. Kaya kung kita bigong pa, wagay tubig na pag-anak na ko sa Manila, kumuto na ko na imong naong, na ano itubig na yun? Dili may kigilaan, wala. Drama ang ato madungog sa mga opisyal. Inay may kigilaan, tiunay nga rason, kalabot ni ining pagpalusot sa bugas may kigilaan. Ginaliban ka niya ng kadagko-dagko sa mamahimo nilang ginansya. Tapos pastilan may kigilaan, kita rin may bulong kumauhon. Yung mga importer, bakit hindi nila pinaparating kaagad? Alright, let's granting ho yung sinasabi niyo, hindi mo na pinaparating kaagad. Ang sunod ko pong katanungan, Mr. Mo din nakaingon ta nga, unsa nga matang sa pagsukit-sukit may kigalaan. Nganong diha lang sa kutob. Dawaton lang niya nga online man pirmi. Ang tubag, online raman diya, di sila kapagong, unya kung maulahi may kigalaan, maabot diri ang bugas ato, patubagon lang to mga importer, ana lang mga kigalaan. Dili paminawon sa inyong gikonsiderang numero 1 sa survey na si Congressman Tulfo mga kigalaan na pangutanon og mamahimong makumbinser na lang mga kigalaan gubikan kay kaalyado Manila dili mamahimong natiguhon ang ilahang kauban sa departamento nga kung asa mga kigalaan gibulit na sa dugay nga mga kontrobersiya kung hisgutan ang pagpangwarta. Biliban ka, mga kigalaan, almost 30 na kung broken rice ang hisgutan, mga kaigsuunan. Hapit na mo abot sa 30, more or less matod pa, o 35 inunta. Isagol pa rin nila dito sa laing mga bugas, mga kigalaan, para musamot yun o kadako ang ilahang ginansya. Kung ato lang, ibutan ka na lang og 40 o 50 ang baligya, 10 pesos kada kilo. Ginaliman ka niya na kabugat may kigalaan. Ang gipatong sa mga mamalitay, sa mga konsumidor. O niya pagkaimanhiman mga kaigsunan, kung ibali na to ni dito sa ila, kung 15, 10 ang ilahang ginansya, ang uban ipasa-pasa may mong 5, ginaliman ka
Binilyon nga kwarta sa mga smuggler may kagilaan. Di nimo panumbalingon. Di nimo taga-agi bugaton para ang Pilipino, para ang mga yanong lungsuranon makapalit og babarato. Kung di man maabot og 20 pesos, bisag 30 na lang. Broken rice na, di pagyapon mahatag makigsunan. Ambot na lang may kigalaan. Idol King, maradyo na duyong diha. Julie Sumandoni sa Bungdo, San Benito. Salamat og magabi Julie Sumando sir. Og sa taga munisipyo sa San Benito. Atong padayonon may kigalan, makairita ning ilahang tinubagan na paminawag yung tarong ang mga pagsukit-sukit. Paisog-isog na ang gawas pero wa gyud unod. Chair, ay itong minomonitor niyo ba kung magkano yung presyo ng bigas sa origin? For example, galing sa Vietnam, galing sa Taiwan, o galing sa Myanmar? Minomonitor po ba ng DA? Yung pong presyo ng bigas na dumarating ay namomonitor on a more on a monthly basis. At nakita po namin talaga na mumura po dapat yung, hindi lang po yung taripa, Mr. Chair, pati po yung presyo ng bigas sa international market ay bumaba nitong mga nagdaang buwan. At ang nakita rin po namin na tama po yung conclusion ng committee dito na mukhang hindi po gumagalaw, hindi po nagre-reflect yung pagbaba ng bigas sa international market. At the same time, yung pong ating taripa kumpara po doon sa presyo ng bilihan ng bigas. Mr. Chair, kung bumaba na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin, sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa. Set, sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Huwag gilabiliman kaya may kagalaan. Klaro na kayo. Dapat mo niyong i-content. Kay muuyo na lang nahibulong sa dmi nga nung di man mo ubos ang presyo sa bugas. Iaana lang tubag. Gilaliman ka na tinubagan may kagalaan. Di ka tugtag hubag-hubag ni anak nga ni kunhod na sa international market may kagalaan ang presyo sa bugas ha. Unya gitagaan pa gyud og ubos nga taripa. Unya ang palalito na to magaluwa gyud mo kunhod. Unsama na. Ngayon pa man pagkontent may kagalaan kung mauhon ang punto na gud nato may kigsuunan. Wa gyud ta ambot na ng gobyerno kung hantod asa ta magpaabot nga sila makamatngon unsa gyud nahitabo sa atong palibot may kagalan. Makamatngon ba nga matag ilang matagamtaman ang kanang wa mo tay kay mapalit man kay sunan, maglisod na palit bisan og 1 ka kilo, 2 ka kilo may kagalan. Ang problema ani kay mga adunahan man gud mo na nga sa ilawa lang. Pero ang kita nga mga kabus katong muuli may kagalaan matag adlaw para dunay bitbiton unya wa na mabitbits kamahal may kagalaan sa palaliton pastilan. Ambot lang. John, otherwise nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po? Giliman ka. Po, nasa 50 pa rin, Mr. Chair. Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Kaya nga binabaan ng taripa ng Pangulo para makabili ang mga Pilipino ng bigas, si Juan, si Maria. Bakit hindi pa rin siya makabili? Bakit nasa 50 pa rin ang bigas? You tell me that. You tell... Tanawa may kagalaan. Sao na nimo? 50 tinog. Mukaon pagkag ka ng bubarato. Pas na di nakakasabot sa baho may kagalaan. Di po gana ikaon. Kunang maahat gigatag 53 imong paliton mga kaigsunan. Pero tanawa ang pag-deliver sa ilang proceedings may kagalaan. Didiritso lang tanig content. Ano ang gusto na tunta nga
madunggan i-contempt mga kaigsunan. Dili kay di katubag subay sa ilang naratibo mo i-contempt. Kaya ani nga klaro na kay gidaog-daog ang publiko sa presyo nga puting tag-asa, dili makanikunhod na sa international market. Gipaubsan pa ang taripa. Ang ending mo gyapon ang presyo di porting dako sa ilahang kwarta o sa manip pundo na punis o maabot nga eleksyon. Asa naman tani pa ingon may kagilaan kung magpadayon ang susama ni ini nga pagpadagan sa ato ang nasod katilingban. Porting paita kung mauhon mga kagilaan. Ang tulumanong krusada reloaded may kagilaan hatod ka nato sa MIG tracking, MIG lending, lesson karinderya o Kusina de Amor na namumutang sa Dalang Narciso o Dalang Gonzales ni ato ang Dakbayan. Iani lang nga pagkatubag, iani nga pangutana, perti yung luya ha. Atong paminaw mag-isyonal, ang Department of Agriculture po ay walang karapatan na magdikta o magbigay ng presyo ng bigas. Subalit, nito pong mga nagdaang araw, pinatawag po ng Department of Agriculture yung pong mga retailers sa palengke. In fact, nadyaryo po ito at tinatanong po namin sila bakit mataas pa rin. Kahit po kasi kami, nakikita namin na tama po yung sinasabi ninyo na looking at the international prices plus the reduced tariff, dapat po hindi na 44 yung presyo po ng pinakamurang bigas ngayon. Dapat po malapit na tayo sa 30. Pero hindi nga po ito nangyayari. And we understand and we are very thankful to this committee na binibigyan po natin ng pansin so that we can resolve this once and for all. Medyo kulang po kami ng kakayanan kung kami lang, pero I think our colleagues in the government, particularly DTI and other sectors, can help us ensure that the prices will go down. Hindi, walang mga moray lisod may kigalaan. Kung magpadayon ang anak ng mga style at tubangan pa rin ni Bigol may kigalaan, impas na ni nga sekretary sa DA may kigalaan ba? Murabag, ang kuno na lang nila, dawato na lang nila, ngay ani ang sitwasyon, sa kadugay na ninyo nga nagserbisyo, hantod sa pagkakaroon, wa pagyapon mo nagkahiusa mga kagalaan sa ubang departamento aron pakunhuran ang makunhuran, maaksyonan ang maong problema sa itong nasod. Ang kini pong Kongreso ni Kagalan, susama karon ni Congressman Erwin Tulfo, tanawa ang inistoryahan ng Kagalan, perting bugata, pero dili man tinudoon ang mga smuggler. Tinudoon o di lang kutob sa istorya para mas tindot ang mahimong sumbanan sa katawan nga gipili mo diha sa Kongreso para tiunay nga inyong dapigan kadtong mga kabos og nanginahanglan. Dili kay ang kadto lamang masuportahan ni Kagalaan ang musuporta po sa ila pag-eleksyon. Kung asa ang kining smuggler may Kagalaan, kung bugas sa isgutan, dugay na kaini may Kagalaan nga gusto na itong matagaan o pagtagad. Gumikan kay ang mahimo magkong masakripisyo in town tong mga pobre. Kini pong DA para anang asukal, bugas o guban pa. Maula ganito, sus pastilan, abot lang paistorya. So you have paistorya ha, Kagalaan. Di ba? July, you have August, you have September, you have October. 3 buwan, hindi pa kayo nag-uusap-usap ng DTI, na Bureau of Customs, kung sino man yan. Hindi pa ho kayo nag-meeting. Paano natin bababain? Araw-araw nilang tinutulig sa yung gobyerno natin. Istorya ray dako lagi mga Kagalaan. Mapagdirita sa mga kaigsuunang Muslim, mga kaigsuunan, mga Kagalaan nga nagpahigayon og rally kay wa nakasabot mga Kagalaan sa dagan sa ato ang nasod. Sila karon ang nagpadayag sa ilahang sentimento
gumikan mga kaigsuunan, wa na gid sila ka sabot ni ining sitwasyon nga ato ang gikahinutangan sa pagkakaron. Ang Muslim Alliance Miglaan nagkahugpong. Paminaw na to ang ilahang nahimong sentimento. Puro negosyante, 150 ka mga sakyanan kapin ang naglihok dito sa kauluhan, nasugatan sa mga vloggers may kagalaan. Muna atong paminawon karong pagtaod mga kaigsuunan gumikan kay nagkadaghan na gyud ang nagpadayag mga kagalaan sa ilang sentimento. Atong paminawon ang ilahang tingog. Mayor! Yes, good afternoon po. Kami po yung mga sa Muslim Alliance sa NCR. Ito po ay ang kwan namin ay huwag ma-impeach si Sara. Maliban si Sara ay kamag-anak namin. Hindi namin pababayan dahil kamag-anak namin siya. Taga Mindanao. Ang kwan lang namin ay huwag impeach. Yun lang ang masasabi ko dito. Ito ang kwan namin ngayon. Mga sasakyan. Kayong kanina na may mga bagong dumating hindi nakalista dito dahil ito ay yung linista namin kahapon. Pero 150 may kagalaan ang iyang ipakita, naglista sa Muslim Alliance for VP Sara mga kaigsunan. Puro sa negosyante nga nagkahugpong og ilang sentimento ilang gipagawas. Ang haba ng pila. Ayun lang ito yung spokesman namin si Nasib Malawan. Kung ano ang sasabihin niya, yun ang kuwan namin. Salita namin. Maraming salamat po. Bago kayo magtapos po, mensahe po muna kung if ever nanonood ngayon kay pangalawang Pangulong VP Sara. Kung manonood ka man VP Sara, nandito kami. Ayusan tayo makarating. Kasama mo kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yun ang dungog may kagalan. Allahu Akbar, nagpadayag na sila sa ilang suporta. Nasayod biyatak, basta Muslim na may kagalaan ang magkahiusa. Doon nagigay padulngan kay kini sila, ligon po ng ilang panaghugpong, di basta-basta ni mo nga mapadaplin may kagalaan kung sila nasad ang mualsa. Gani sa pagkakaroon, nanawagan pa sila sa mga sa tanan, di lang kay pipila. Guys, kakausapin. Salamat sa iyo, Mayor. Salamat. Ayun guys. Engineer Nasib. Walang pangalan. Boto si Engineer Nasib ang usapon nilang ang spokesman nila. Puro ni sila mga negosyante karon sa tumoy makilan yung mabawaan ni. Good afternoon po sa iyo, Engineer. Pakilala po kami. Ano po ang ating pong pakay sa ginawa po nating karapan ngayon? Yes po, ako ay tagapagsalita po ng grupo, yung Muslim Alliance. Yung Muslim Alliance, ano po yan, composed of lahat ng mga presidente halos ng Metro Manila at saka yung Luzon wide. So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment kasi alam naman natin na wala sa batas. Nagsalita na yung ombudsman, nagsalita na yung COA, ano pa ba? Ano pang kailangan nila? Ano pang gusto nilang patunayan? So, pati presidente, nakiusap siya na huwag nang impeach. So siguro, para lang siraan yung BP natin, alam nilang maganda yung performance ng tatay niya, baka siya naman maging Pangulo. So kami po, taga Mindanao kami, actually, dito lang kami nangangalakal sa Metro Manila. Kami po ay hindi namin pababayaan yung mga taong naapi. Kasi doon po tayo sa batas. Kailangan protektahan natin yung Constitution, protektahan natin ang batas, protektahan natin yung mga taong naapi. Kaya kami po, nagtipon-tipon, lahat, walang gumastos sa amin, sarili namin gastos, yung bawat isa sa amin. Siguro nakita nyo naman yung mga tao na nandito. Sila po yung may mga kaya halos sa yung buong Metro Manila, mga Muslim, na mga businessman.
Ano ko lang po, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin ng mga Muslim na ang ating Vice President Sara Duterte, itinanggalan po nila ng security. Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security, kaya po namin yun. Marami ng politisyan na kaibigan namin, napatunayan namin, di namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam niyo naman na siguro may dugo silang maranaw. So hindi lang po yun, actually kung sino talagang napi, doon kami. Kahit ipaglalaban namin yan, talagang hindi po kayo nag-iisa, BP Sara. May kigsunan, yung dugog, nga dunay dugong Muslim. Kabalo naman gid sila nga dunay dugong Muslim si Tatay Digong may kagalaan. Mga vlogger na nag-interview, nakita nila nila VMR o uban pa dito sa Kauluhan. Dito po sa PBM, nanawagan na huwag daw i-impeach si BP Sara kasi wala na makabuluhan yun. Ano po ang reaksyon ninyo sa tungkol dito? Kaya nga po ginawa namin to bilang ipakita namin na talagang inaapi nila yung base natin, yung Vice President ng Sambayan ng Pilipino. Alam naman natin yung boto niya, overwhelmed talaga kasi sobra 30 million. So ano pa ba ang gusto nilang patunayan? Siguro tayo, tao tayo. Kami mga Muslim kami, hindi namin gusto yung mag-violate po yung batas. Gusto namin talaga doon kami, law-abiding citizen po kami. Kaya nakita nyo naman na magkaiba't ibang pamilya, magkaiba-ibang grupo, magkaiba-ibang tribo, para lang po ipakita sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Diretso agad hantod sa tumoy may kagalaan. Ang tulubanong krusada reloaded ni Kiglan hatod kinato ni Provincial Board Member Sim Castrilse og kani City Councilor ni Kiglan, Sim Castrilse og Provincial Board Member Jeff Larong. Suporta po kami. Masasabi ba natin na yung ginagawa po ninyo ay halos sinisimbolo ito ng pagkarata ng mga brothers and sisters ng mga Muslim? Kung i-grade natin yan, sa tingin ko lang 90% ng mga Muslim. Hindi mo maalis may mga taong sumusuporta sa kabila kasi may mga pakinabang sila. Kami po bilang mga negosyante, alam naman natin marami tayong kaibigan ng mga politician din. Kami po ay pinapakita lang namin kung sino yung napi, yung sinabi ko kanina, doon po kami. Hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong napi, lalo na yung Vice President natin. Hindi man kami kagalaan, 90% sa iyang estimate ang gasuporta, 10% lang ang wala kang VP Sara. Kung naniwala kayo, nakita na nangyari sa Israel, isang matayog na bansa yan, pero nung magkaroon sila ng gira, nung nangyari, bagsak yung economy nila. In fact, yung Prime Minister nila, alam nyo naman, parang i-impeach yata parang kung ano-ano nang sinasabi nila sa Prime Minister nila. Kaya po, kailangan talaga yung kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kalakalan. Kung walang kalakalan, walang negosyante po. Yun sa akin. Ang tulubanong krusada reloaded ni Kiglan hatod kanato ni City Councilor Basti Nagas og City Councilor Joy Partner Yuipko. Atol sub kanato sa Live Center pinaagi ni Chief Edel Rodiros. Pro peace kayo, pro constitution kayo, hindi nyo pababayan, masira yung constitution natin, pag-government employee ka man o simpleng tao ka lang. Ang sa akin lang po, nananawagan ako, alam po naman, ngayon, nararamdaman ko, kahit saan ako pumunta, yung suporta nila kay BP Sara talagang nandoon sa suporta nila Duterte. Kaya po, ang sinasabi ko, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Magkaisa tayo, kung sino ang naapi, doon po tayo. Kahit sinong mga api, lalabanin natin sa mapayapang paraan.
No, di man ka magkigilaan, no? Mo na ilahang tiunay nga panawagan nga angan po natong respetuhon mga kaigsuunan. No? Badoy may kagilaan ang tulaman ng Crusada Reloaded mga kaigsuunan hatod sab kanato sa musunod mga kagalaan nato nga mga gasuporta kanunay sa ato ang programa. Crusada Reloaded. Crusada Reloaded. Crusada Reloaded. Hatod ka na ito may kagalaan sa laing nagpaluyo sa atong programa. Pinaagi may kagalaan sa MIG tracking o MIG lending. Okay, atong balikan mga kaigsunan. Atong padayon sa pagpaminaw, mga kaigsunan. Na talagang yung mag-ama, gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2028 election, makikita niyo po ang Muslim Alliance sa pamumuno ni former Mayor Akhtar Marmar, yung chairman sa board, si former Mayor Moti Mariano, yung vice internal, yung kapatid natin, incoming MP ng BARM, si Jerry Magarang. O, giyanda na naglahang mga kaubanan. Puro negosyante, nindot yung mga sakyanan nga imong makitaan 150, no? Nagpakita din nindot yung ma-share po na ito nga makitaan ninyo mga kaigsunan. Ato paminahon ang Paskuhanong mensahe ni Senator Kuya Bongo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. Para sa oras ng pagdadalamhati, paghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo! Duli kita ay 23 minutos sa Manabay sa alas 7 ang takna sa kagabion. Ilaraming ginganlan na kigilaan, gisausanan na pagnalan ang ilahang mga kaubanan. Una na to padayunon mga kigilaan ang pagpaminaw sa tingog sa atong mga kaigsuunang Muslim. Ang tulumanong Crusada Reloaded may kigilaan at tudod sa ganato ni Senador Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo! Bongo Bongo! Bongo Bongo na! Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo! Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo at tuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na! Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo! Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo! Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito.
Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ato padayonon sa pagpaminaw mga kaigalaan. Isa pong former Eminent Commander yan. Former admin ng Golden Moss. Isa po yan nire-respeto sa amin. Nire-respeto yan dahil isa siyang sultan. Tsaka yung kapatid natin si Abdurrauf. Siya po ang Vice President ng External sa Muslim Alliance. At saka yung Secretary General, yung si Yasin Salik. At saka yung mga ibang presidente, si James, sana yung mga ibang presidente ng grupo. Sila po ay nandito. Yung MUSMA, yung Green Hills Muslim Business Club Foundation, nandito kami, ako yung presidente nila. Metro Manila Muslim Traders Association, ako din yung presidente nila. Ako ay tagapagsalita lamang ng Muslim Alliance. GPP, yung si Mardi, si Alex Calaca, incoming Vice Mayor ng Marantaw, inshallah. Si Walid, si Box, GPP, yan po ang matayog na grupo sa Green Hills. Talagang mayayaman sila dahil sa cellphone area sila. Dami tanong pa. Mga negosyante gid may kaigalaan, no? Ang iyahang magiganlan. Nagsusulong naman ang impeachment kay hindi. Kung tingnan natin, kalabanan nila yan eh. Si former Senator Dilima, ma'am. Sana po tigilan nyo na yan. Mayroon na kayong eleksyon eh. Sige, sa mapayapang laban na lang, wag na yung masyadong garapalan. Kasi yung kuwang at saka si ombudsman, clear na sila eh. Hindi yan impeachable. Yung mga MP na tanawa magigalan sila na mismo nagpadayag sa ilahang sentimento. Nasayod gid sila magigalan. Negosyante ni, mga negosyante. Mga MP daw eh. So, nakikita naman natin pumapanig sila sa National People's Army, NP. Maraming permanent address. Sana po tigilan na atupagin po natin kung paano magkaisa ang mga politisyan, kung paano po lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, kung paano po mawala yung gulo sa Pilipinas. Tulad ng BRML, nag-umpisa ng maayos kasi yung MILF nasa government side na. Kung sila na yung nagpupulis sa ranking nila. Sana po ganyan ang mangyari. Huwag nang away sa politika. Kaya natin magdesisyon yung mga kapatid natin, mga kababayan natin sa 2028 eleksyon. Idaan na lang natin sa eleksyon para po sa mapayapang paraan. Kami po nandito para sa mapayapang paraan. Pinapakita namin na hindi po kami extremist, hindi po kami mga terrorist. Ang mga Muslim po ay walang kasumbait yan. Kung alam niyo lang ang Muslim. Ang Muslim ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, bakit po sabi namin may confidential sa mga official, pinapatutok ko sila kay Vice President Inday Sara. Yun ang hindi natin alam. Kasi napakalit lang yung confidential fund niya eh. Yung sa mga billionaires, hindi nila kinakalkal. Yun nga sabi ko, ano yan eh, demolition job yan eh. Gusto nilang siraan talagang pangalawang Pangulo na talagang hindi nila kayang siraan kung nandiyan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos na nag-iisa, Diyos niyo, Diyos namin. Hindi po nila kayang siraan si BP. Paprotektan pa rin yan ng Diyos na nag-iisa. So, siguro grabe lahang pagsaling ug pagtuusan sa kahitasan. Salamat Presmat, no, kapi matud pa niya. Ako padayonon sa pagpamina. Ano ho eh, ngayon Munay atong gipadungog kaninyo mga kaigsuunan kay kung magkahugpong naning mga Muslim ug Kristiyano makigalan dito sila ang dapit no gauban na gid sila karaban ang mga kaigsuunan Muslim ug Kristiyano makigalan. Siguro
lahat naman nakikita niyo mga pagbibigay ng ayuda ng mga kapatid natin. Sila po yun. Nagkaisa sila. Talagang lalabanan nilang mapang-api para lang protektahan yung mga taong naapi. Maraming salamat. Thank you, mga congressman na-impeach. Tigilan nyo na yan para matupag na sa ano. Mamoto iyahang panawagan. Klaro kay ihang simpleng panawagan mga kaigsunan para gid sa kalinaw. Kahit mali siya, susuportahan natin. Hindi po yun. Nakikita naman natin yung performance ng tatay niya. Dati, yung mga kali, pwede kang maglakad, hindi ka takot. Yung mga drug pusher, nagsiya na ng iba't ibang probinsya, mga Christian man o Maranao o ano pa man yan. Ngayon, nagsibalikan na. Anong ibig sabihin? Open na naman yung drugs. Kaya po, sana basta drugs na hisgutan may kigalaan tanan di gud makauyon bisan pa og Kristiyano man o Muslim may kigalaan. Mo na klarong istorya diha pero sila mismo ang nakapamatuod mga kaigsunan nga bulaong tanlan ni sa insaktong piniliay na wala nay diskarte nga di mao sa mapayapang paraan. Huwag na natin sirain yung term ni BP Sara. Maghintay kayo sa 2028. Pwede po natin, sige, lumabang kayo, patas. Para po makita natin hatol ng sambayan ng Pilipino. Wala pangutana may kigalan no kung musuko lagi kay wa na gani dag-anan mabitaw na ang gibuhat may kigalan susama na niini. Kababayan natin, yung mga nakikinig, mga OFW, magkaisa na po tayo. Labanan natin yung mapang-api. Ito, anong sign ito? Kailangan labanan natin. Huwag tayong matakot kasi po nandiyan ang Diyos na nag-iisa. Tutulong at tutulong pa rin yan. Kaya kami, nagkaisa kami, talagang lalabang kami hanggang sa dulo. Protektahan namin ang tama, protektahan namin ang batas. Kaya po, magkaisa na tayo. Kung may kabagandang kayong mga congressman na kasama sa nag-impeach, sabihan nyo sila na itigil na nila yan. Wala rin patutungan yan. Lalong magkakagulo ang Pilipinas. Kung sakaling ma-impeach nila na hindi naman impeachable yung hatol nila kay BP Sara. Gubot gid paingon may kigalaan, no? Kung sila pa istoryahon sayod sila nga dili gid uyunan sa katawhan ang mamahimong Hindi po kami bayad napagpakapin may kigalaan nga dili sila bayad mga kaigsunan kay puro guni negosyante kay basi baliho na pod ingon nga agi pamayran man na. Nahibawan na nila, nag-una na sila nga dili kami bayad. Mao nay klaro may kigalaan nga ang katawhan wa na gyud nakasabot kay spokon mo ning susama ni ining grupo sa mga magpapatigayon mga kaigsuonan natong Muslim may kigalaan di sila basta-basta mo gawas, di ni basta-basta mo lantad may kigalaan magpakita sa ilang naong pero karon wa na ginis na kaantos nakita gid nila nga di na mao ang dagan sa ato ang nasod may kigalaan. Aton padayon na Miguel ang ilahang pipila ka padayon nga pag padulong pa to sila og kuan day padulong na to sila sa Sinik Mayor Akbar nagsalita na yata kanina sa Mayor Akbar ayan picture na naigagukod makigalaan ka nagpicture sila pero kuhaan nila ning usa ka mayor kanhi mayor Muslim Alliance for VP Sara no padulong to sila sa Senado na pod mga kaigalaan. Muning grupo nga wa nakasabot mga kaigsuunan sa tiunay nga nitabo dinhi sa ato ang nasod. Ang dami pong mga kapatid na mga Muslim na viewers ko ngayon.
isa yan. Nagpa-picture magigalaan sa pinatagana. Yan, isang sigaw na, sigaw kayo ng ano, yung sabay-sabay ng Allahu Akbar. Ayan, video. Nagpa-picture sila magigalaan. Nagpa-picture niya, padayag sa ilahang sentimento mga kaigsunan. Niya karon taud-taud atong paminawon tong ilahang usa sa mga organizer mga kaigsunan. Ginaliman kaniining gibag-on sa mga mamahimong supporters kay magpapatigayon ang pamilya ni mga parente nila makigalaan kini kanaani sa insaktong kahimtang sa syudad mo ni kuyaw-kuyaw mga kagilaan kung mo alsa kay daghan ang mamahimong mosuporta kay puro ni supporters sa ilahapon ng mga politiko. Matingin nila nga daghan sa kaila nga mga politician. Ang ilahang sinina green mga kisunan Protect Sara ang atubangan doon ay lagway ni VP Sara mga kaigsuunan. Una ito paminawon ang ilahang usa sa mga organizer mga kaigsuunan ato lang ipaabot kaninyo ang ato ang mga nagsuporta sa tulumanong krusada. Apan sa dili pa ato paminawon ng gisunan ang Paskuhanong mensahe ni Senator Kuya Bongo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. Para sa oras ng pagdadalamhati, sa paghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ang tulumanong krusada relo din may kagilaan. Atol sa ganato kami Provincial Board Member of City Councilor Sim Castrense, Provincial Board Member Jeff Larong, City Councilor Basi Nagas o City Councilor Joy Uipko. At ulusog ka nato makiklaan sa EH Live Center pinaagi ni Chief Edel Roderos, DLC Products pinaagi ni GM Chris Marzo mga kagalaan. At ulusog ka nato sa MIG Tracking, MIG Lending, Kusina di Amor o Leson Karinderya. At ulusog ka nato ni Senator Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Atong paminawon ang katapusan ng pagpadayag sa usa nato ka igsoong Muslim. Nalabot sa ilahang pagsuporta ngadto kang VP Sara Magigalaan. Kung asa namugna ang Muslim Alliance, dili pa namang dugay. Kung asa Magigalaan, nagsunod-sunod na ang nagpakita og suporta ang ulahi mao ang Iglesia ni Cristo na ilahang
giintapan sa pipila ka mga politiko nga nagnanago na. Hinahinay nag-clever may kaigsunan mamahimong mapiktuhan at paminawon ang hinapos nga mensahe. Mensahe lang ng ating presidente ng Muslim Alliance. At ako sir, bago kayo magmensahe, no? Naman nga ako dahil yung kanina pa yung engineer, ngayon lang pala ito nabuo yung alliance ninyo. No? So parang naman nga ako dahil ito first time pala pero ganito na kayo karami. Take note, hindi po pala pa kayo magkakaiba po palang tribu ito. Magkaibang grupo. Sige sir, mensahe na lang po sir. Ang mensahe ko lang, una sa lahat, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood sa atin. Ang mensahe ko kay BP Sara, wag po kayo matakot. Hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang Muslim Alliance na susuporta sa iyo kahit saan tayo mapunta. At sa lahat po ng mensahe ko rin po sa lahat ng bumoto, mahigit 32 million na bumoto kay BP Sara. Sana po magkaisa na tayo. Natulungan si BP Sara dahil ini-impeach nila. So kailangan tayo ni BP Sara magkaisa para sa ating bayan, para sa ating mo na magigilaan, no? Nanawagan na gid sila, di ni tiaw nga panawagan. Kaya kung normal lang ni nga panawagan may kigalaan, kung atog yung balansihon pagtarong, dili ni basta-basta nga mo pagawas o pronouncement nga ingani atong mag-igsuunang Muslim mga kigalaan. So, harap-harap na yun, mga kaigsunan ang ilang pagpadayag. Muna atong atngan, so maabot ng mga adlaw, mga kahigalaan. Wala kita hingpit kimutapos sa itong pagpanag-uban, mga kaigsunan, sa tulamanong Crusada Reloaded. Atong timbayaan pag-usab si paring Ed Mapayo sa iyang birthday karong adlaw. Pagtimbaya may kaganaan gikan kang sikban ngadto kang kanhi provincial board member o vice governor attorney Junjun Igay. Pagtimbaya usab may kagalaan ngadto kang Kapitan Gary Simbit pinaagi ni Roddy Rhodes. Pagtimbaya usab ngadto kang Kagawad June Parada alang sa segundo distrito may kagalaan. Pinaagi ni Charlene Hista. Ay kalimot nga tagaan usab ninyo og kahigayunan. Ang nasgutan ng mga opisyal nga mangayo sa inyuhang suporta pag-abot sa panahon. Nakip na usab si Mr. Wow ng Siargao nga si John David Corpin. Magandang sa iyahang pamilya may kigalaan ang Corpin family o ngadto kang Doktora Chloe Digal Corpin. May pagpaminaw sa ato ang LTO chief mga kaigsunan si Engineer Manuel Del Carmen o kang Sir Dudong Alburo. Itong mga bro and sis sa MCGI, daghan kayong salamat o mayong gabi kaninyong tanan. Si bro Hernan o Herman Puno, si Renan mo itong isa, si bro Renan Arayan o iyahang pamilya, o si bro Mardunyo Galing, bro Felix, of course kang bro Romel o sis Maricel mga kagalaan.
kang Sir Kokoy Nang maing pagpaminaw. Ngadto usab kang Sir Bobby Aranas, Sir Jun Waniti and family, Sir LD Febra. O gasod usay sa ato si Sir Tony Esperami og si Ma'am Kim mayong pagpaminaw niyo diha. Boy dumi kidulaan, wala tayong oras sa itong pagpanaguban sa Tulumanong Cruzada Reloaded. Og mapuhon sa samantak na og istasyon. Sa pangalan sa itong station manager Jun Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, Sir Rusty Dahog og si Ma'am Jacqueline Hakusalim. Transmitter side may kagalaan Tokayo Bung Abad. Ang atong SG on duty may kagalaan Sir Dialds Rich Dialds, Sir Richard Dialdi, kang Sir Ryan Salvi Marapok family, o ganito usab may igalaan kang Sir Jason Clor. Kaya po nyo ganas sa kanginan King De La Rosa nagpabili ng nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtamang kung pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalay ko ng Diyos, mayang gabi. Ang maong programa Binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon. Rosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug ninupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. May init na balita at issue tatalakay. Bubusisi.